Hello po mga kaibigan. Ito pong muli ang inyong lingkod, Aurelio de la Cruz, ang inyong munting tinig sa Aure JTV. Naghahatid ng mga gandang balita at tumatalakay ng mga paksa para sa kaalaman ng lahat at para sa daragdag po ng impormasyon sa ating mga kababayan. Ngayon po ay araw ng Biyernes, 9 ng Mayo, 2025. Alas 9 na po ng umaga dito sa Italy sapagkat nakabase po tayo dito sa Gubbio, Italy. Maganda po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Ito po ang tungkol sa agila ng Norte at ang agila po ng South. Para po sa inyong kaalaman, ang agila po ay isang uri ng ibon na mataas lumipad at tinatagurian nila itong hari at reyna ng mga ibon sapagkat ito po ang pinakamalaki sa kanilang uri ng mga ibon. Sa taas po ng kanyang lipad, siya rin namang talas ng kanyang paningin sapagkat nakikita niya ang isang biktima sa ibaba bilang isang pagkain, maging ito man ay nasa ilalim ng tubig o sa ilang man. Ang pangalang agila po ay itinataguri din po sa mga taong matataas din ang lipad o taong makapangyarihan. Gaya ng nakaraang administrasyon, tinagurian nila itong agila ng South. Tinaguriang agila po ito ng South dahil siya ang makapangyarihan noong mga panahong yaon. Nagpanggap na mahirap, kaya nanalo siyang pangulo ng bansa at dahil na rin sa kanyang mga plataforma. Nangakong uubusin ng droga at sasakay ng jet ski upang itayo ang bandila ng Pilipinas sa WPS sapagkat inaagaw po ito ng China noong mga panahong yaon. Nanalo bilang presidente kaya namayagpag siya ng husto. Nagawa niyang lahat ang gusto niyang gawin kahit na tayo ay miyembro ng pandaigdigang korte ng mga kriminal sapagkat laganap po ang crimes against humanity sa buong mundo. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ito po ang pagmamalabis sa katungkulan kahit ito ay labag sa batas. Ang gumawa ng krimen na walang sapat na pag-iimbestiga kaya marami po ang mga nawalan ng buhay sa panahong yaon. Kung ikaw ay suspetsado na ikaw ay isang masamang tao, patay ka. Wala nang imbestiga. Nangakong uubusin ng droga, ngunit lalo pa itong bumaha, lalo na sa kanyang bayan. Ang pamilya na kanyang ipinagmamalaki ay mga goons at drug lords. Sila pa ang importer ng droga dahil na rin sa pagbubulgar ng isang tao na kalaban sa politika. Ang mga empleyado nila sa kanilang bayan ay mga adik sa ipinagbabawal na gamot. Malaking halaga rin po ang nawala sa kabayan ng bayan mula nung maupo ang kanyang anak na bilang isang sekretaryo ng edukasyon. Ito ba ang muli nating iboboto o iluluklok sa ating pamahalaan sa susunod na eleksyon? Magsimula na po tayong mag-isip mga kaibigan sapagkat hindi pa huli ang lahat. Iboto po natin ang mga taong karapat-dapat nating pagkatiwalaan at mga taong may sapat na katalinuhan sa panunungkulan, hindi yung puro kayabangan lamang. Ngayon po ay pag-usapan natin ang agila ng North. Siya po ay
nananatiling mababa ang lipad lamang. Ano man ang kagustuhan niyang umangat, ito ay hindi makalipad sapagkat napapaligiran po ng fake news. Nagsisikap na tumulong sa mga mamamayan, nagpapagawa ng mga bahay sa mga kababayan nating mga mahihirap, tumutulong sa mga magsasaka upang mapababa ang presyo ng bigas upang makabili po ang ating mga kapatid na nasa laylayan sa murang halaga. Ngunit tinagurian nilang pagkain ng hayop ang bigas sa halagang 20 pesos per kilo lamang. Ano ba ang gusto ng mga taong naninira sa Aguila ng North? Inggit. Inggit sila, malaking pagkainggit dahil sa pagsasalita lamang ay banayad itong nagbibigay ng pahayag. At ang lahat ng pahayag niya ay papuri at patungkol sa ating kaunlaran. Hindi pares ng nagdaang administrasyon na puro kayabangan. May mga proyektong build. Pero bumabagsak naman. Kaya ang iniwang pamana sa susunod na Pangulo ay puro utang. Ihambing po natin ang kalagayan ng pamilya. North ba o South ang mananaig? Tinagurian nilang adik ang Aguila ng North. Saan ba matatagpuan ang mga pinagbabawal na droga? Diba nasa South? Mga nanunungkulan sa munisipyo ng Davao ay mga adik. Ang mayor na lamang ay kadiri ang itsura pero puro tattoo ang katawan. Kumpara sa pamilya ng Aguila ng North, di ba ang gagandang mga lalaki? Ni walang balitang adik ang mga anak. Paalala po sa ating mga kababayan, malapit na po ang botohan. Piliin po nating mabuti ang ating iluluklok sa pamahalaan sapagkat bibilang na naman tayo ng ilang taon upang palitan sila sa katungkulan. Ang kalaban po ng administrasyon ay puro paninira ang ginagawa, paghihiganti at puro kasinungalingan. Kaya nagsisikap silang manalo sa susunod na eleksyon upang sila ay manungkulang muli upang makapagnakaw sa kaban ng bayan. Di nga ba't ang record nila ay puro korupsyon at crimes against humanity? Kaya ingat po tayo mga kaibigan sapagkat marami sa mga kandidatong nagpapanggap lamang, kunwari ay mahirap, ngunit ito ay isang mayaman, may gumagamit ng salapi at dahas upang makamit lamang ang posisyon na minimithi sa pamahalaan at mayroon din namang nagmumura sa harap ng lipunan. Ang lahat ng uri ng mga taong ito ay walang silbi sa ating pamahalaan, lalong pahirap ang idudulot sa ating mga mamamayan. Amin pong pinamamanhik sa inyong kaalaman ang number 37 Pamana Party List ang ating iboto sapagkat ito po ay naglalayong tutulong sa ating mga kababayang mahihirap, lalong-lalo na po sa sektor ng magsasaka, sektor ng mangingisda, sektor ng mga manggagawa at sa sektor ng mga indigenous people at naglalayong paunlarin din po ang ating lumang kultura na ating minana sa ating mga ninuno. Hanggang dito na lamang po at mabuhay po kayong lahat.